Ngayon, i-share ko po sa inyo kung paano mag-wiring na gamit ang sensor. Bali, gagamitin nating as push button itong sensor. Itong sensor natin guys is proximity sensor. So bali, nasi-sense niya kahit ano, even metal, wood, plastic, paper, water, lahat ay nasi-sense niya. Ibibigay ko to ang complete details nito sa video ko. Ang layon ko lang naman kasi guys, lalo na sa mga baguhan na naghahangad na maging electrical technician, lalo na rin sa mga veterano, layunin ko lang makatulong kung paano to gagamitin. Ikabit natin to sa device natin na hindi kailangan ng PLC. Ito ang gusto kong i-share sa inyo na idea kung papaano natin ikabit na walang PLC. Sa mga baguhan pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo. Paki-press na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video. Siya nga pala guys, salamat nga pala sa iba na nagsuporta sa aking channel kahit baguhan pa lang ako na YouTuber. Salamat din sa mga nag-views kahit na konti pa lang ang views ng channel ko, pero at least mayroong nag-views. Okay na rin sa akin yun, masaya na rin ang kalooban ko kahit konti lang ang nag-views. At least meron, hindi talaga nasisiro. Everyday mayroong nag-views. Salamat nga pala sa ganun, natutuwa ang aking kalooban. So ngayon guys, umpisahan na natin kung paano magkabit nito. Hello guys, welcome to my channel. Ngayon isi-share ko po sa inyo kung paano magkabit o mag-connect ng start-stop using sensor sa motor control connection natin. Assuming ito yung motor natin, 3-phase motor. Tapos ito yung diagram niya guys. Ito yung power supply natin sa 24 volts. Kasi yung sensor natin is 24 volts. Tapos i-connect natin sa 220 volts ang contacts ng relay natin sa 24 volts. Bali ito yung sa sensor. Pag mag-swipe natin ang sensor, bali ang function ng sensor guys, pag i-swipe natin, mag-on. Pag i-swipe natin, mag-off. So bali ang function nito, pag i-ganon mo, mag-on and off lang itong relay natin. So bali, pag swipe nito, magko-close, pag gagana ang relay, magko-close din ito. Ito yung relay natin sa 24 volts. Ito yung relay natin sa 24 volts. So bali kung mag-function itong relay, magko-close din ito guys. Pag close nito, so bali tatakbo ito ngayon, pati itong magnetic contactor natin. Ngayon pag swipe naman ulit, kasi babalik to sa normal position eh. So bali mamamatay. Ganun ang function nito guys. Kung nakikita natin, mayroon na tayong existing cable nakalagay dito, pati dito na rin. Sa line 2 natin, may mga existing cable na tayo. Pati ito guys, mayroon na rin akong connection ito. Nilagyan ko na para mabilis tayo sa wiring. So, ang line 2 natin, mayroon na tayong connecting, no? Kasi naka-looping lang lahat. Bali, ang wawiringan natin sa line 2 sa A1. Tapos kung makikita natin dito guys, mayroon din akong nilagay na connection na rin. It serve as 3-phase. 3-phase natin to sa motor. Tapos kinonect ko na, nilagyan ko lang ng isang linya. Kasi assuming lang naman ito na nakakonect to sa breaker. Ang 3-phase natin na kable. Papunta to ngayon dito, nakalusot dito sa relay natin. Nakakonect tong
assuming na ito yung 3-phase motor natin. Mayroon din tayong overload relay kung makikita natin sa drawing. Normally closed, nakakonect din siya. So, umpisahan na natin ngayon ang wiring. Para sa baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayo mag-subscribe. Paki-press na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video. Siya nga pala guys, before natin i-connect to, ibigay ko muna ang details sa inyo. Ang sensor natin is proximity sensor. NPN, normally open. So, bali ang masense nito guys hanggang 10 cm. So, ibig sabihin, pag i-sense mo ng 10 cm, gagana tong proximity sensor natin. Ito yung photoelectric sensor, switch 3-wire. Kung makikita natin dito, mayroon siyang 3-wire. Itong brown, papunta sa A1 ng relay natin. Ito namang black, papunta sa A2. Ito namang blue ang 0 volts natin. Kung makikita natin sa drawing, titingnan mo na lang yung drawing. Papakita ko sa inyo ang drawing. Yun, paano magkabit nito. Tapos ngayon, ang model ng sensor natin is E3FDS10CA. Tapos, ang contacts nito, 6 to 36 volt DC ang kaya niyang ma-carry ang contacts ng 6 to 36 volts. Ang power supply pala nitong sensor natin, 6 to 36 volts. Tapos, 300 milliampere. So, ibig sabihin, 0.3 ampere lang ang makaya niya. Ang makaya niyang i-carry sa contacts natin. So, umpisahan na natin ngayon ang wiring. Balik, tingnan nyo na lang sa screen guys kung paano ang wiring nito. Lagay natin dito. Ito yung 0 volts natin, dito natin ilagay. Ngayon, ang kasunod dito tayo sa relay natin. Itong relay natin ay 24 volts sa contacts niya. Actually guys, mayroon na akong diagram nito. Mayroon na akong previous video nito. Yung pamagat ay single push button sa control connection. Ito siya, ginawa ko lang tong normally open na push button. Ito siya. So, paki-check niyo na lang doon sa channel ko. So, ngayon dito na tayo sa line 1. Kaya kailangan natin mag-separate voltage kasi ito 24 volts. Ito yung 24 volts natin. Ito yung power supply natin sa 24 volts. Ito naman yung 24 volts natin na relay. So, separate ng connection niya. Ngayon, dito na tayo sa 220 volts sa contact ng relay na ito. Ikabit natin sa normally open. Okay natin dito. So, mayroon na tayo sunod. Lusot naman sa kabila. Lusot sa kabila, papunta sa relay 1 natin. Lagay natin dito sa normally open. Katapos niyan, lusot dito sa normally open natin. Lagay natin dito. Tapos kailangan pa natin ng isa pang kable papunta sa normally close. So ilagay natin dito, bali 2 kable. Papunta naman ito sa normally close natin. Normally close ng magnetic contactor natin. So, ngayon maglo-looping siya doon sa kabila. Normally close at saka normally open ang relay. At saka normally close. Maglagay din tayo ng isang cable para sa R2 natin. Pigpitan natin.
Tapos ito ngayon, papunta to sa R2 natin. Normally close ito para sa interlocking natin. Lagay natin dito. Tapos lusot to sa R2 natin, normally close, papunta sa R1. Natin normally close, dito natin ilagay. Papunta ngayon to sa R1. So sa R1 natin, A1. Ito yung R1 natin na relay 1, ito yung R2 natin na relay 2. Ito na siya guys, R1, R2. Okay, tapos na tayo. Tapos na tayo dito. Ngayon dito naman tayo sa kabila. Mag-jumper tayo ngayon sa normally close natin papunta sa R2 natin. Jumper tayo dito. Papunta to ngayon sa R2 natin. Ito yung R2 natin. Normally open. Lagay tayo ng isa pang cable para sa M1 natin. Papunta sa M1 natin. Sa magnetic contactor normally open. So ngayon lusot naman siya sa kabila. Bali maglagay din tayo ng dalawang kable. Lusot sa kabila sa normally open natin. R2 normally open natin. At saka dito din sa normally open natin. Bali dalawang kable ilagay natin papunta sa R2 natin. So mayroon na tayo dito guys, papunta naman to sa R1 natin, normally open, normally close para sa interlocking. So okay na guys, papunta ngayon to sa R1 natin normally close. So dito natin ilagay. Papunta naman ito ngayon sa R2 natin, A1. Kasunod niyan, dito na tayo ngayon sa kabila. Lagay natin to dito. Papunta to ngayon sa R1 natin. Ito yung R1 natin. Lagay natin dito. At saka isa pang kable sa M natin, sa magnetic contactor normally open. Tapos lusot dito sa kabila. Papunta sa normally open natin. Lusot naman to siya dito sa kabila sa normally open natin sa R1. So tapos na tayo, maglagay naman tayo ng jumper dito papunta sa R2 natin. Lagay natin dito sa normally close. Papunta to ngayon sa M natin sa A1. So bali tapos na tayo guys. I-arrange na lang natin ang cable. Kung makikita nyo dito guys, ito considered to na A1, A2, A1, A2, A1, A2, A1, A2. Ganun din dito. Ganun din dito, A1, A2, A1, A2. So tapos na tayo. I-arrange na lang natin yung kable.
So okay guys, lagyan natin ng power ngayon. Bali ang function ng timer natin, itong sensor natin, pag i-swipe natin ganyan, mag-o-on ang contactor, pag swipe naman mamamatay. Ganun ang function nito. Lagyan natin ngayon ng power. So may power na, try natin. Yan. Tapos mamamatay naman siya, no? Yan. Ngayon, ang sensor natin pwede niya ma-sense kahit ano, kahit paper. Try natin tong papel. Ayan. Tapos, mamamatay din siya. Makikita nyo dito guys, meron siyang nagre-red tong ano natin dito. Tong signal ng sensor. Kita natin. Ayan, nagre-red siya. Ibig sabihin, na-sense niya. Pag bitaw, pag gano'n naman, mamamatay. So, kahit ito guys, gano'n din. Yan. Pag ito naman, mamamatay. Ito yung serve as push button natin guys, no? Ngayon, ilagay natin ngayon sa holder niya. Try natin. Ngayon, i-try natin to. I-try natin to na walang gloves. I-try natin to na walang gloves guys, no? Wala akong gloves. Try natin. Ayan. Gumana pa rin. Ayan, namamatay. So, okay siya kahit walang gloves, kahit kamay mo, pwede siya mamamatay. Lagay natin ngayon sa holder. Ayan, nakalagay na sa holder. I-try natin. I-swipe natin ang kamay natin. Try natin. Ayan, nag-on. Ayan, nag-off. Bali, ito yung assuming na motor natin guys ha. Tatakbo siya pag on mo. Ngayon try natin, tingnan natin ng ganito. Yan, yan, para makita. Yan, 10 cm kasi na nasisense nyo eh. Yan. Para sa mga baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayo mag-subscribe, paki-press na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video. Ito guys, para makikita nyo rin kung paano magkabit ng sensor na kahit walang PLC. Yan. Kahit na mayroon kang ano, sense niya. So maraming salamat guys. Hanggang sa muli.